Tahimik ang gabi, sarado ang bintana, walang ingay mula sa labas. Sa isip mo, ligtas ka sa iyong kwarto. Pero alam mo ba na mismong lugar na ito, na dapat ay kanlungan ng pahinga, ay pwedeng unti-unting sumisira sa katawan mo gabi-gabi? Oo, kahit wala kang naririnig na kakaibang tunog, kahit walang masangsang na amoy, at kahit komportable ang kama mo, may mga bagay na nariyan mismo sa paligid mo na tahimik ngunit patuloy na nagpapahina sa iyong kalusugan. Lalo itong delikado kung ikaw ay lampas 65. Habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang ating katawan. Ang dating hindi napapansin, ngayon ay mas mabilis nang nararamdaman, mas madaling mapagod, mas madaling magising sa gabi, at mas mabagal na bumalik ang dating sigla. Maingat ka naman sa pagkain, iniinom mo ang iyong mga gamot sa tamang oras, at sinusubukan mong manatiling aktibo sa araw. Pero bakit paggising sa umaga, mabigat pa rin ang ulo, malabo ang isip, at tila may pananakit ng katawan? Ang totoo, minsan ang problema ay hindi galing sa loob ng katawan mo, kundi mula sa mismong kwarto mo. May mga simpleng gamit na akala mo'y inosente, pero naglalabas pala ng radiation at chemical na direktang nakakaapekto sa utak, puso at kalidad ng iyong pagtulog. At kapag tulog ang naaapektuhan, lahat ng aspeto ng kalusugan ay kasunod na humihina. Para bang may mga tahimik na kaaway sa paligid mo, hindi nakikita, hindi naaamoy, pero araw-araw mong kasama. Kaya ngayong gabi, bago ka muling mahiga, tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang mga bagay sa kwarto ko na dapat kong alisin para hindi ako unti-unting napapahina? Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na bagay sa iyong kwarto na naglalabas ng radiation. At isang bonus na halos lahat ng seniors ay may katabi gabi-gabi pero hindi napapansin. Ang maganda, hindi mo kailangang gumastos ng malaki o mag-renovate ng buong bahay. Simpleng mga hakbang lang, pwede mong simulan mamaya bago ka matulog. Kaya manatili hanggang dulo dahil bawat impormasyong malalaman mo ngayon ay pwedeng magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Tandaan sa edad natin, bawat gabi ng mahimbing na tulog ay parang libreng gamot. Natural, walang side effect, at nakakapagpanumbalik ng lakas at sigla. Bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa iyo, alin sa mga gamit sa kwarto mo ang tingin mong pwedeng may masamang epekto sa kalusugan? Ilagay mo sa comments kung alin ang nasa tabi ng kama mo ngayon. Baka ang iniisip mong maliit na bagay ay siya palang tahimik na dahilan kung bakit pagod ka pa rin paggising. Unang bagay, digital alarm clock. Para sa karamihan, ang maliit na digital alarm clock sa tabi ng kama ay isa lang simpleng gamit para magising sa tamang oras. Pero para sa mga seniors, lalo na lampas 65, maaari itong maging isang tahimik na pinagmumula ng panganib. Bakit? Dahil karamihan sa mga digital alarm clock, lalo na iyong laging nakasaksak sa kuryente, ay tuloy-tuloy na naglalabas ng tinatawag na EMF o electromagnetic field radiation. Hindi ito nakikita, hindi naaamoy at hindi naririnig. Pero kahit hindi mo ramdam, nandyan ito buong magdamag habang natutulog ka. Ang mas nakakaalarma, kadalasan inilalagay natin ang alarm clock sa nightstand. 6 hanggang 12 pulgada lang ang layo mula sa ating ulo. Ibig sabihin, habang tulog ka, direktang tumatama sa utak, nervous system at immune system mo ang radiation. Kung bata ka pa, mabilis pang nakakabawi ang cells ng katawan. Pero habang tumatanda, bumabagal na ang proseso ng repair. Kaya kahit mababang antas ng radiation, kapag gabi-gabi mong nakakasama, nagdudulot ito ng stress sa katawan, nagpapahina ng resistensya, at nakakagulo sa natural na tulog. Isang halimbawa ang kwento ni Liza, isang retired na guro na 72 taong gulang. Maayos ang kanyang lifestyle. Maaga siyang natutulog, umiiwas sa kape, at araw-araw nagmemeditasyon. Pero kahit anong gawin niya,
gigising pa rin siyang pagod, mabigat ang ulo, at madalas may kasamang pananakit. Nagpatingin siya sa doktor pero normal ang lahat ng resulta. Hanggang sa mabasa niya ang tungkol sa EMF radiation mula sa mga gamit sa kwarto. Napagtanto niya na ang digital alarm clock niya ay halos isang dangkal lang mula sa kanyang ulo. Sinubukan niyang palitan ito ng simpleng battery-operated analog clock at inilayo sa kabilang dulo ng kwarto. Ang resulta, sa loob ng 4 na gabi, tuloy-tuloy ang kanyang tulog. Nawala ang mga headaches at mas magaan ang pakiramdam niya tuwing umaga. Sabi nga niya, parang naalis ang ulap sa isip ko. Hindi niya alam na ilang taon na pala siyang natutulog na may kasamang tahimik na panganib. Ano ang paliwanag? Kapag mataas ang EMF exposure sa gabi, naapektuhan nito ang melatonin production ng katawan. Ang melatonin ay isang hormone na kumokontrol sa ating sleep cycle at isa ring malakas na antioxidant. Kung bumaba ang melatonin, hindi lang hirap kang matulog, mahina rin ang depensa ng katawan laban sa sakit at pamamaga. Ano ang pwede mong gawin? Pinakamainam na gumamit ng battery-operated o wind-up analog clock. Kung gusto mo pa rin ng digital, siguraduhin na hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo nito mula sa ulo mo. Iwasan din ang pagsaksak ng kahit anong electronic device sa mismong tabi ng kama. Tandaan, minsan isang simpleng paglipat lang ng gamit ang sapat para maramdaman mong mas malinaw ang isip, mas magaan ang katawan, at mas mahaba ang pasensya mo sa maghapon. Ikalawang bagay, Wi-Fi router. Kung ang digital alarm clock ay tahimik na pinagmumulan ng radiation, mas malakas pa ang Wi-Fi router na halos lahat ng bahay ngayon ay meron. Oo, maginhawa ang mabilis na internet, lalo na kung mahilig kang manood ng video o makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay online. Pero hindi alam ng karamihan, ang Wi-Fi router ay tuloy-tuloy na naglalabas ng tinatawag na Pulsed Radio Frequency Waves o RF radiation, 24 na oras sa isang araw. Kung ang router mo ay nakalagay sa loob mismo ng kwarto, ibig sabihin, buong magdamag ay nakababad ang katawan mo sa mga signal na ito. Para sa mga seniors na lampas 65, mas delikado ito. Bakit? Dahil habang tumatanda, humihina ang tinatawag na blood-brain barrier, isang natural na filter na pumipigil sa masasamang substance na makapasok sa utak. Sa mas bata, matibay pa ito, pero sa mas nakakatanda, nagiging mas porous at mas madaling mapasukan. Kapag pinagsama mo ang mahinang blood-brain barrier at tuloy-tuloy na Wi-Fi radiation habang natutulog, mas malaki ang tsansang maapektuhan ang utak. Ganito ang naranasan ni Ramon, isang retired na mekaniko na 71 taong gulang. Noong una, wala siyang iniisip na problema. Mahilig siyang mag-online chess gabi-gabi, kaya't inilipat niya ang router sa mismong dresser ng bedroom para mas malakas ang signal. Ngunit makalipas ang ilang buwan, napansin ng kanyang asawa na paulit-ulit na niyang tinatanong ang parehong mga bagay. Naging makakalimutin siya, minsan nakakalimutan ang simpleng schedule ng gamot. Bukod pa rito, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang flutter sa dibdib. Parang may kumakalabog ng hindi regular. Nagpatingin siya sa doktor at normal naman ang resulta ng mga test. Ngunit nang itanong sa kanya ng doktor kung saan nakalagay ang router sa bahay, doon lang siya napaisip. Sinubukan niyang ilipat ang router sa sala, malayo sa kwarto, at nilagyan ng timer na automatikong pinapatay tuwing alas 11 ng gabi at bumabalik lang tuwing alas 7 ng umaga. Ang epekto? Sa loob ng 3 linggo, naging mas mahimbing ang kanyang tulog, nawala ang heart flutters at bumalik ang sigla ng kanyang memorya. Mismong asawa niya ang nagsabi, "Mas alerto ka na ulit sa umaga." Ano ang paliwanag? Katulad ng EMF sa alarm clock, ang RF radiation mula sa Wi-Fi ay pwedeng makaapekto sa melatonin at iba pang proseso ng katawan. Kapag gabi-gabi,
hindi nakakapag-repair ng maayos ang utak at puso. Imbes na magpahinga, patuloy silang tinatamaan ng invisible stress. Ano ang pwede mong gawin? Una, ilayo ang router sa kwarto. Kung maaari, ibang palapag o ibang sulok ng bahay. Pangalawa, gumamit ng timer para automatikong patayin ang signal sa gabi. Kung nais mo ng mas secure at stable ng koneksyon, subukan ang wired Ethernet cable para sa mga devices. Tandaan, hindi mo kailangang alisin ang teknolohiya sa buhay mo. Ang kailangan lang ay gamitin ito sa paraang hindi sumisira sa katawan. Sa edad natin, bawat oras ng tulog ay mahalaga. Kaya isipin mong mabuti. Baka hindi memorya o puso ang may problema. Baka ang router sa tabi mo ang tahimik na dahilan. Ikatlong bagay, plug-in air freshener. Para sa maraming seniors, mahalaga ang amoy ng kwarto. Kapag mabango ang paligid, pakiramdam ay malinis, magaan at mas komportabling matulog. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang gumagamit ng plug-in air freshener. Isasaksak mo lang at tuloy-tuloy na may mabangong halimuyak. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng bagay na ito ay maaaring maging 2 beses na tahimik na panganib para sa iyong kalusugan. Una, katulad ng ibang electronics, habang nakasaksak ang air freshener, naglalabas din ito ng EMF radiation. Pangalawa, at mas delikado, nag-i-emit ito ng tinatawag na volatile organic compounds o VOCs, maliliit na chemical particles tulad ng benzene, formaldehyde at phthalates. Sa edad na lampas 65, mas sensitibo na ang ating baga at mas mabagal ang recovery mula sa iritasyon. Kapag gabi, mas malalim at mas mabagal ang paghinga, kaya mas maraming chemical ang direktang pumapasok sa lungs at sa dugo. Kwento ni Teresita, isang 77 taong gulang na byuda na nakatira mag-isa. Mahilig siyang maglagay ng plug-in air freshener sa kwarto dahil gusto niyang palaging mabango at welcoming ang kanyang tahanan. Ngunit halos 2 taon na siyang may ubo na hindi mawala-wala. Akala niya allergies lang o epekto ng panahon. Uminom siya ng cough syrup, gumamit ng humidifier, pero walang pagbabago. Hanggang sa isang araw na natili siya ng 1 linggo sa bahay ng anak niyang walang air freshener. Sa loob ng ilang araw, napansin niyang nawala ang kanyang ubo at gumaan ang paghinga. Pagbalik niya sa sariling bahay, muling bumalik ang sintomas. Doon niya napagtanto na baka ang air freshener ang dahilan. Tinanggal niya ang lahat ng plug-in sa bahay at pinalitan ng simpleng bowls na may baking soda at cotton balls na may patak ng essential oils na nakalagay malayo sa kama. Pagkalipas ng ilang araw, mas mahimbing na ang kanyang tulog at mas magaan ang pakiramdam tuwing umaga. Ano ang paliwanag? Pinagsamang epekto ng EMF at kemikal sa hangin ang bumababa sa kalidad ng tulog at kalusugan ng baga. Kahit mababang level ng exposure, kapag gabi-gabi nangyayari, pwedeng magdulot ng chronic inflammation. Ang seniors dahil mas mahina na ang resistensya, mas madaling tamaan. Ano ang pwede mong gawin? Una, i-unplug at tanggalin ang lahat ng plug-in air freshener sa iyong kwarto. Pangalawa, gumamit ng natural odor absorbers gaya ng baking soda. Kung gusto mo pa rin ng amoy, gumamit ng essential oils o dried herbs sa maliit na sachet at ilagay ito malayo sa kama. Simple lang ang pagbabago, pero malaki ang epekto. Tandaan, ang amoy ng kwarto ay hindi sukatan ng kalinisan. Mas mahalaga ang kalidad ng hangin na nilalanghap mo gabi-gabi. Isipin mo, mas pipiliin mo bang mabango ang paligid pero tahimik na pinapahina ang baga? O mas sariwa ang hangin na tunay na nakakapagpagaling? Ika-4 na bagay, electric blanket o heating pad. Kapag malamig ang gabi, wala nang mas nakakaengganyo kaysa sa pagpasok sa kama na mainit at komportable. Para sa maraming seniors, lalo na sa may arthritis o joint pain, malaking ginhawa ang dulot ng electric blanket o heating pad. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, habang nagbibigay ito ng init, naglalabas din ito ng tuloy-tuloy na
EMF radiation. Ang problema, dahil nakabalot ito sa katawan o diretsyong nakadikit sa balat, mas matindi ang exposure. Walang distansyang pumipigil. Ibig sabihin, buong magdamag, ang katawan mo ay nakalublob sa invisible na stress. Kapag dapat ay nagpapahinga at nagre-repair ang mga cells, abala silang nakikipaglaban sa radiation. Isang halimbawa si Ernesto, 75 taong gulang na retiradong magsasaka. Tuwing taglamig, hindi siya makatulog ng walang electric blanket. Ngunit napansin niyang tuwing umaga, mas sumasakit ang kanyang mga kasukasuan. Minsan pa, nakakaramdam siya ng kakaibang flutter sa dibdib. Akala niya normal lang ito dahil sa edad. Isang araw nakabasa siya tungkol sa epekto ng EMF. Sinubukan niyang itabi ang electric blanket at pinalitan ng flannel sheets at makapal na kumot. Gumamit din siya ng simpleng hot water bottle na inilalagay lang bago matulog at tinatanggal kapag humiga na. Ang resulta, sa loob ng ilang linggo, gumaan ang pakiramdam niya. Nabawasan ang pananakit ng joints, nawala ang heart flutters at mas mahimbing ang tulog niya. Ang katawan niya sa wakas ay nakapahinga nang walang tahimik na sagabal. At dito ko na rin gustong sabihin sa iyo, kung nais mo pang makatanggap ng ganitong uri ng mahahalagang impormasyon, mag-subscribe ka sa ating channel. Dahil bawat linggo, nagbabahagi tayo ng kaalaman na makakatulong sa seniors para manatiling malusog at ligtas. At kung tingin mo makakatulong ito sa iba mong kaibigan o kapamilya, i-share mo rin ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero baka iyon na ang makapagliligtas sa kanila mula sa ganitong uri ng panganib. Ano ang paliwanag? Kapag tuloy-tuloy ang EMF exposure habang natutulog, nagdudulot ito ng low-level stress sa cells. Sa mas bata, kayang i-neutralize ng katawan ito ng mabilis. Pero sa seniors, mas mabagal ang recovery at mas mataas ang risk ng inflammation. Kapag paulit-ulit, pwede itong magpalala ng joint stiffness, magdulot ng heart rhythm irregularities, at makasira ng kalidad ng tulog. Ano ang pwede mong gawin? Gumamit ng natural na paraan ng pagpainit tulad ng flannel, fleece, at wool blankets. Maaari ring gumamit ng hot water bottle o rice bag na pinainit sa microwave, pero tanggalin bago matulog. Kung talagang kailangan mong gumamit ng electric blanket, gamitin lang ito bago matulog at siguraduhing naka-unplug bago ka humiga. Sa ganitong paraan, mararanasan mo pa rin ang init at comfort ng hindi sinasakripisyo ang kaligtasan ng iyong puso at katawan. Ika-5 bagay, charging phone sa bedside. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay hindi na mahihiwalay sa kanilang cellphone. Para sa maraming seniors, normal lang na ilagay ang telepono sa tabi ng kama habang natutulog. Madalas pa nga ay nakasaksak para siguradong puno ang charge paggising. Convenient, oo. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang simpleng gawin na ito ay maaaring isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit hindi ka nakakapahinga ng maayos at mas mabilis kang napapagod. Kapag ang cellphone ay naka-on at nakasaksak, naglalabas ito ng EMF radiation mula sa dalawang source. Una, mula mismo sa phone habang kumokonekta sa signal o Wi-Fi. Pangalawa, mula sa charger na nakakabit sa outlet. Kung ang phone ay nasa nightstand lang o mas malala, nasa ilalim ng unan, ilang pulgada lang ang layo nito mula sa ulo at utak mo. Ibig sabihin, buong magdamag ay tuloy-tuloy ang exposure mo sa radiation habang dapat ay nagpapahinga ang katawan. Isang halimbawa si Celso, 71 taong gulang na dating jeepney driver. Sanay siyang may telepono sa tabi ng kama dahil ginagamit niya itong alarm at flashlight tuwing gabi. Ngunit napansin ng kanyang pamilya na madalas siyang iritable sa araw, madaling uminit ang ulo at madalas ding makalimot ng mga simpleng bagay. Bukod pa rito, tuwing umaga ay mabigat ang ulo niya at tila pagod pa rin kahit mahaba ang oras ng tulog.
Isang gabi sinubukan niyang iwan ang telepono sa kusina at gumamit ng simpleng battery-operated alarm clock. Sa loob lamang ng isang linggo, mas naging mahimbing ang tulog niya, mas malinaw ang isip paggising, at napansin ng kanyang asawa na mas kalmado na siya sa pakikitungo sa iba. Hindi niya akalaing ganun kalaki ang epekto ng maliit na pagbabagong iyon. Ano ang paliwanag? Katulad ng ibang electronics, nakakaapekto rin ang radiation mula sa cellphone sa melatonin production. Kapag bumaba ang melatonin, mas mahirap makatulog at mas madaling magising sa kalagitnaan ng gabi. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang matagal na exposure sa EMF mula sa phone ay maaaring magpataas ng heart rate variability at makabawas sa focus at memory recall. Para sa seniors, mas malaki ang epekto dahil mas sensitibo na ang nervous system at immune system. Ano ang pwede mong gawin? Pinakamainam na i-charge ang phone sa ibang kwarto habang natutulog. Kung kailangan mo talaga itong malapit, ilagay sa airplane mode at tanggalin sa charger bago humiga. Iwasang ilagay ang phone sa ilalim ng unan o direkta sa kama kahit naka-off ang Wi-Fi dahil may mild electromagnetic activity pa rin mula sa battery. Minsan hindi pala edad o sakit ang tunay na dahilan kung bakit lagi kang pagod, mabagal ang memorya o masakit ang ulo paggising. Madalas ang problema ay nasa tabi mo lang habang natutulog. Ang teleponong akala mo'y walang masama. Kaya isipin mong mabuti, mas mahalaga ba ang convenience ng full charge o ang kaligtasan ng utak, puso at tulog mo gabi-gabi? Ika-6 na bagay, LED night lamp o extension cord sa tabing kama. Maraming seniors ang mas kampante kapag may ilaw sa kwarto habang natutulog. Karaniwan, gumagamit ng LED night lamp o kaya'y extension cord na may maliit na indicator light. Akala mo'y wala itong epekto, maliit lang naman ang ilaw at halos hindi mo na napapansin. Pero ang hindi alam ng marami, ang simpleng night lamp ay pwedeng maging isa ring tahimik na sagabal sa iyong kalusugan. Bakit? Una, ang LED light ay naglalabas ng tinatawag na blue light spectrum. Kahit mahina, ang blue light ay nakakaistorbo sa natural na circadian rhythm ng katawan. Ang circadian rhythm ang nagsasabi sa utak kung kailan dapat matulog at gumising. Kapag may tuloy-tuloy na blue light exposure, bumababa ang melatonin production. Ang epekto, mababaw ang tulog, madalas magising sa kalagitnaan ng gabi at mas mabagal ang pag-repair ng katawan. Ikalawa, kung extension cord ang ginagamit mo sa tabi ng kama, may dagdag pang EMF radiation mula sa kuryente at mga nakasaksak na devices. Kapag gabi-gabi itong nangyayari, unti-unting naiipon ang epekto sa katawan. Isang halimbawa si Rogelio, 74 na taong gulang na dating mananahi. Dahil madalas siyang bumangon sa gabi para umihi, palagi siyang may LED night lamp sa tabi ng kama. Ngunit napansin niyang kahit mahaba ang tulog niya, lagi pa rin siyang pagod paggising. Madalas din siyang makaramdam ng pananakit ng ulo at pagiging irritable. Isang araw, pinayuhan siya ng apo niya na subukan ang paggamit ng motion sensor lamp na umiilaw lang kapag gumagalaw. Inalis niya ang luma niyang night lamp at pinatay ang extension cord tuwing gabi. Sa loob ng isang linggo, mas naging mahimbing ang tulog niya. Nawala ang madalas na pagsakit ng ulo at mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga. Nagulat siya na ganun lang pala kasimple ang solusyon. Ano ang paliwanag? Kahit maliit na ilaw, kapag tuloy-tuloy, nakakaapekto sa utak na akala'y umaga pa rin. Dahil dito, bumababa ang melatonin at hindi nakakaabot sa deep sleep ang katawan. Samantala, ang EMF mula sa extension cord ay dagdag pang stress sa nervous system. Para sa mga seniors na mas sensitibo na ang katawan, mas mabilis itong maramdaman bilang pagod, iritasyon at pananakit ng katawan. Ano ang pwede mong gawin? Una, iwasang gumamit ng tuloy-tuloy na LED night lamp.
Kung kailangan mo ng ilaw, gumamit ng motion sensor lamp or dim red light dahil hindi ito nakakasagabal sa circadian rhythm. Pangalawa, huwag maglagay ng extension cord mismo sa tabi ng kama. Ilayo ito o patayin kapag oras ng tulog. Tandaan, hindi mo kailangang alisin ang lahat ng ilaw. Kailangan mo lang piliin ang tamang uri at tamang paraan ng paggamit. Minsan, ang maliit na ilaw na akala mo'y walang epekto, siya palang dahilan kung bakit hindi ka nakakaabot sa mahimbing na tulog na kailangan ng iyong katawan gabi-gabi. Bonus TV sa kwarto para sa ilan, ang pagkakaroon ng TV sa kwarto ay parang gantimpala. Bago matulog, nanonood muna ng paboritong teleserye, balita o pelikula. Nakaka-relax, oo, pero ang hindi naiisip ng karamihan, ang TV sa mismong kwarto ay isa ring bonus na panganib na unti-unting sumisira sa kalidad ng tulog at kalusugan ng seniors. Bakit? Una, ang TV ay malakas na pinagmumulan ng EMF radiation. Kapag ito'y nasa harap mismo ng kama at madalas na nakasaksak kahit naka-standby, tuloy-tuloy ang exposure ng katawan. Pangalawa, ang ilaw mula sa TV, lalo na kung gabi nanonood, ay naglalabas ng matinding blue light na nagugulo sa circadian rhythm. Akala ng utak, umaga pa rin, kaya bumababa ang melatonin production. Ang resulta, mababaw na tulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi at pagod pa rin sa umaga. Isang halimbawa si Amelia, 79 na taong gulang na retiradong tindera. Dahil madalas siyang hindi makatulog agad, naging routine niya ang manood ng TV sa kwarto hanggang antukin. Ngunit napansin ng kanyang pamilya na mabilis siyang uminit ang ulo at mas naging makakalimutin. Madalas din siyang makaramdam ng bigat sa ulo at pananakit ng katawan paggising. Akala niya ay dahil lang sa edad. Isang araw sinubukan niyang alisin ang TV sa kwarto at manood na lang sa sala bago matulog. Gumamit din siya ng maliit na transistor radio na may relaxing na musika bilang kapalit ng dating ugali. Sa loob lamang ng 2 linggo, mas gumanda ang kanyang tulog. Mas mahaba, mas malalim, at paggising ay mas sariwa ang kanyang pakiramdam. Nawala rin ang madalas na pagkairita at unti-unting bumuti ang kanyang memorya. Ano ang paliwanag? Ang kombinasyon ng EMF radiation at blue light mula sa TV ay direktang nakakaapekto sa utak at puso. Kapag gabi-gabi itong inuulit, nagdudulot ito ng chronic sleep disruption. At alam natin na kapag sira ang tulog, lahat ng aspeto ng kalusugan ay apektado. Memorya, mood, puso at resistensya. Para sa seniors na mas sensitibo na ang katawan, mas mabilis ang epekto at mas matindi ang kabayaran. Ano ang pwede mong gawin? Una, tanggalin ang TV sa mismong kwarto. Kung gusto mo pa ring manood bago matulog, gawin ito sa sala at limitahan sa maagang oras ng gabi. Pangalawa, palitan ang panonood ng TV ng mas relaxing na gawain. Pakikinig ng musika, pagbabasa ng libro, o simpleng breathing exercises. Pangatlo, kung hindi talaga maiwasan, siguraduhing naka-off at naka-unplug ang TV bago matulog at huwag hayaang naka-standby. Tandaan, ang kwarto ay dapat lugar ng pahinga at paghilom, hindi ng overstimulation. Minsan, ang bonus na iniisip mong nagbibigay ng comfort, siya palang nag-aalis ng tunay na kapahingahan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, mas mahalaga ba ang panonood bago matulog o ang mas mahimbing na tulog na magbibigay sa iyo ng mas mahabang buhay at mas malakas na katawan? Kung tutuusin, simple lang naman ang lahat. Ang mga bagay na binanggit natin, mula sa digital alarm clock, Wi-Fi router, plug-in air freshener, electric blanket, cellphone sa tabi ng kama, night lamp at extension cord, hanggang sa bonus na TV, ay pawang mga gamit na akala mo'y inosente. Pero gabi-gabi, tahimik silang nakakaapekto sa katawan mo. Hindi sila agad nagdudulot ng malalang sakit, pero unti-unting bumabawas sa lakas, memorya, at kalidad ng iyong buhay. Tulad ng naranasan ni Amelia, isang maliit na pagbabago lang, ang pagtanggal ng TV sa kwarto, ay nagdala ng malaking ginhawa. At kung siya ay nakaramdam ng gaan sa loob ng 2 linggo, isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magiging epekto kung lahat ng 7 bagay na ito ay unti-unti mong aayusin. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki.
Hindi mo rin kailangang baguhin ang buong bahay. Minsan, simpleng paglipat lang, simpleng pag-unplug, o simpleng pag-alis ng isang bagay ay sapat na para bigyan ang katawan ng mas ligtas na kapaligiran. Kaya bago ka matulog mamayang gabi, tanungin mo ang sarili mo. Alin sa mga bagay na ito ang nasa tabi mo ngayon? At alin ang kaya mong alisin o ilayo kaagad? Ilagay mo sa comments para makita rin ng iba. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na at i-share sa mga kakilala mong seniors. Malay mo, ang simpleng impormasyon na ito ang makapagligtas ng kanilang tulog at ng kanilang kalusugan.